Nagpatupad na ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Rafael 3 sa Noveleta sa Cavite. Matindi kasi ang baha roon dahil na rin sa malalakas na alon mula sa dagat. 5 mangingisda naman ang nailigtas sa Batangas matapos tumaob ang kanilang bangka noong linggo. At sa Mabitak, Laguna naman, hindi na umaapaw ang ilog sa ngayon pero nananatiling lubog sa baha ang mga sakahan. Live mula sa Cavite, may report si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Jessica, napakalakas pa rin ang hampas ng hangin dito sa Naik, Cavite at paminsan-minsan ay may bugso rin ng ulan. Pero ang talagang inaantabayanan ng mga tao ay mga malalaking alon. Mga dambuhalang alon ang bumati sa umaga ng mga taga-barangay Munting Mapino sa Naik, Cavite kanina. Sinubukan ng mga residenteng labanan ng alon gamit ang mga sandbag pero di umubra mga ito at tuluyang inanod ng tubig. Ang mga sinirang bangka, inanod kasama ng mga basura. Sinira rin ng malakas na hangin ang ilang mga bahay na kahit nakatali na nilamon pa rin hanggat bubong na lang ang natira. Ganito kalalaki ang hampas ng alon dito sa dalampasigan ng Naik, Cavite. Kung makikita nyo, nasa 3 to 5 meters nga ang taas ng alon. Ayon sa mga residente, hindi daw ito pangkaraniwan dahil wala namang signal number dito sa Cavite. At kung makikita nyo, itong kinatatayuan ko, ito na yung nasirang breakwater ng bayan. Kaya hindi na nila ito mapakinabangan. Ilang libong pamilya na ang apektado ng malalaking alon sa coastal barangay sa Naik. Hindi nga pangkaraniwan ito kasi malayo ang bagyo dito, pero ang alon na dumating dito ay napakalalaki. Tulad sa Naik, malakas na hampas ng alon din ang dahilan ng baha sa bayan ng Tanza. Ilang bahay ang pinasok ng tubig at inanod ang may 20 bangka. Hindi ho namin alam kung wala ho kami kasigurahan kung kailan kami makakalaot. Dahil ho kami, puro sa dagat lang hanap buhay. Di na okay kasi ilang araw na yung ganyan eh. Every day lumalaki, every morning nalaki instead na naliliit. Sa Noveleta, Cavite, inabalos ng alon ng mga bahay sa aplayan ng Barangay San Rafael 3. Ilang residente ang napilitang lumikas. Ang kalsadang dating pinagitnaan ng palaisdaan at asinan, nabura na ng high tide. Nahalos ang palaisdaan, ang karsada at ang dagat, halos nagpantay na sila kaya kinakailangan gumamit na ng bangka. Kung patuloy pa pong lalakas ang alon at ang hangin, nasa peligro na po ang buhay nila. Pwersahan na rin nagpapaalis ng mga natitirang residente. At maaari po, pinakiusapan namin kayo, doon na po tayo sa evacuation center at may magbabantay po dito. Ang mga evacuees sa Batangas hindi pa rin pinapauwi dahil malakas pa rin ang alon sa tabing dagat. Huwag doon subasko daw, yung biglang uulan, didilim, tapos ulan na malakas sa hangin, at ang dagat malakas. Yun ang delikado. Yun ang delikado. Ang mga nasiraan ng bahay, nagsisimula na magtayo ng mga panibagong kubo para may masilungan. Ayaw sumama pa, hindi pa nga ako sumama. Meron po isang bahay. Meron po isang bahay na masisilungan. Sabi ko, ako doon na muna. Hindi ako ayaw ng barangay. Hindi ko maaari. Binuhat man nila ako. Samantala, nasagip na ang mga mangingisda na sakay ng tumaob na bangka noong linggo sa barangay Pagkilatan. Pabago-bago naman ang panahon sa Mabitak, Laguna. Balik na sa dati ang ilang palayan pero malawak pa rin na bahagi ng bukirin ang lubog sa tubig. Isang linggo na lang, aanin ko na sana yung palayan ko. Ngayon, nilubog pa ng bagyong Hiner. Ngayon, ang puhunan pa ay utang. Wala nang mababawi. Makabawi ka man, kaunti lang. 40% tinatayang 20 milyong pisong halaga ng aanihin ay hindi na mapapakinabangan. Pati mga mangingisda, lubhang apektado. Pero ang pinaka-pinoproblema ng mga residente, ang posibilidad na baka i-relocate sila dahil na rin sa patuloy na pagragasa ng katabing ilog Mabitak. Hindi sa pala. Samantala, Jessica, ayon naman sa Cavite Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya ng Cavite ay handa naman daw sila sa mga evacuation centers. Yun nga lang yung ibang mga residente ay tila ayaw munang iwan yung kanilang mga bahay. Samantala, mabanggit lang natin, Jessica, na ang Kapuso Foundation ay namimigay na sa ngayon ng mga relief goods, mga kumot at mga gamit, lalo na para sa mga sanggol. Jessica? Okay. Maria, kung hindi ako nagkakamali, dyan unang tumama yung tinatawag na ngayong monsoon surge, no? Bago tumama dito sa Manila Bay today.
Tama ka dyan, Jessica. If you can remember, nung Monday, no, doon nga sa may Noveleta, particular doon sa may Barangay San Rafael 3, na una nating pinuntahan ay napakalakas nga nung alon doon. In fact, halos naghalo na yung palaisdaan at saka yung asinan. Yun yung kinover kanina doon ni Julius Segovia. Dito naman sa bahagi ng Ternate at yung katabing bayan nga dito sa may Naik, malalaking alon pa rin yung naging problema ng mga residente. Yung mga bahay, halos hindi na nga rin makita na bahay nga ngayon, no? At yung mga residente kanina naabutan natin na parang halos nagpapanik na dahil kailangan nilang ilikas yung mga gamit na pwede pa nilang magamit. Okay. Maria, so ano ang mas urgent na pangangailangan ng mga evacuee dyan sa Cavite ngayon? Tulad ng ating nabanggit, Jessica, no, ang pinakakailangan talaga ng mga residente dito ay yung mga kumot at mga damit na pampalit, lalo na mga bata. Although may iba na nandun sa evacuation centers tulad doon sa Noveleta, dito naman sa may mga nasiraang bahay, doon sila sa mga relatives muna nila, pero syempre wala sila munang mga pagkain dahil halos 1 week din kasi silang hindi makapangisda, mga family of fishermen talaga yung mga nandito. Kaya wala rin silang kita at hindi rin sila makapaghanap buhay dahil bukod sa malalaking alon, yung mga bangkang nagsisilbisa ng hanap buhay nila, hindi rin nila mailayag dahil mga sira na nga rin. So in the long run, yun siguro ang pinakamas malaking problemang dapat kaharapin ng mga residente. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Maria Bulaklak Ausente.